Good news kahit papaano dahil nag-file na nga ang ating, ang ating defense o yung mga tagapagtanggol ni Pangulong Duterte na kung saan ay china-challenge nila yung jurisdiction ng ICC kay Pangulong Duterte. Alam nyo, nung nasa dahig pa ako, mga kababayan, sinasabi lagi yan ni Spokes Harry Roque, na sinasabi niya na sana mag-file na nga ng petisyon or motion itong kampo ni Pangulong Duterte, yung kanyang mga abogado. Kaya naman kahapon May 1 o May 1st, no? Through pre-trial chamber ay tuluyan na ngang nag-file ang kampo ni Pangulong Duterte kung saan ay challenge niya nga nila itong ICC. So ngayon, ako lang nawawala ako. Alright? So uwi na ba siya? Ang sabi ni Spokes Harry, 'di ba? Kaya nung meron ako na may nagtanong sa akin na malapit na umuwi si Pangulong Duterte. Naalala niyo 'yon? Nag-viral 'yon. Kasi nga lagi namin pinag-uusapan 'yan ni Spokes Harry Roque na talagang walang jurisdiction itong ICC sa kay Pangulong Duterte. At alam niyo naman na talaga ang Pangulong Duterte ay kinidnap. So itong pag-apila ng mga abogado ni Pangulong Duterte, sila Attorney Hoffman nga, si Nick, okay? Kaufman, okay? Ngayon, ay sinasabi doon sa na yon, ito pakita natin yung hindi pa nakakita ng mahaba yun unless lang kung masipag kayo magbasa, no? So ito yan, pinost nga natin kanina yan, mga kababayan. We'll see, tignan natin. Ayan, kung nakikita nyo, pre-trial chamber 1, I think 30 something page siya. Ayan, date May 1, ayan. Okay, public, with public annex, Alright, ayan, may pirma, pero, tignan natin, liitan natin ang bonggang-bongga to. Alright, okay, tignan natin to. Okay, actually, so, yes. Ayan, document to be notified, registry. Ayan, nakasulat dyan yung number 1, the International Criminal Court is not in a position. Mamaya isa-isay natin yan. Pero anyway, ang haba nito Pero alam ko naman na gusto nyo ng buod, kaya ibubuod na lang natin ang mga eksenang yan. So sinabi natin kanina, sabi ko nga dito, ibasura ang kaso, ibalik sa Pilipinas, si PRRD. Kasi yan yung nilalaman nitong apela ni Pangulong Duterte, yung ating depensa, yung mga abogado ni PRRD na sinasaad doon na sumali ang Pilipinas sa ICC noong 2011, pero kumawala na tayo, kumalas na tayo noong March 17, 2019, at dahil hindi na tayo kasali sa ICC, wala nang karapatan ang korte ng ICC na mag-imbestiga sa mga nangyayari after that withdrawal. 'Di ba? At sinasabi nga dito sa mga kasulatan na ito, 30 plus pages na ito, na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas after nga mag-withdraw. And this itong preliminary examination ay hindi opisyal na kaso. Kaya according to that document, ito ay hindi nasakop ng Article 127, Section 2 ng Rome Statute, kaya ang prosecutor ay hindi korte. So meaning, hindi legal ang mga ginagawa ng ICC na pagpakulong o pagkulong kay Pangulong Duterte dahil nga nag-withdraw na tayo. So, although sabi din sa dokumento na ginamit nila yung kaso between, lagi ko narinig kay Spokes Harry to, nasa dahiga ko, yung Burundi at itong kay Alraman bilang president. Pero ngunit, ayon sa mga abogado ni PRRD, mali ang mga ito para ipilit ang jurisdiction sa ICC sa Pilipinas, ng ICC sa Pilipinas. Kaya walang karapatang pakialaman ng ICC ang Pilipinas. Kaya ang investigasyon
ay walang bisa at labag ito sa batas at dapat managot itong si Marcos Jr., si Lisa Satanas, si Torre, lahat ng kumidnap kay Pangulong Duterte. At sabi ko nga kanya sa post ko, dapat ipalit si Bangag dyan sa kanila. Alright? So ngayon, mga kababayan, and let's hope and pray talaga na itong laban ni Pangulong Duterte ay malapit ng matapos at maiuwi at mapanagot itong Bangag na presidente ninyo at ang kanyang asawa. So dapat talaga ma-impeach yan si Bangag dahil kidnapper. Paulit-ulit natin sinasabi dyan na yun na nga, na even before, na talagang tinututulan nga nila yung jurisdiction ng ICC dyan sa atin sa Pilipinas. Kasi nga ito ay sabuatan. 2023, di ba? Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, November 2023, sinasabi ko na itong ICC na ito. Di ba? Sinasabi ko na ito na talagang si Pangulong Duterte at ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado ay dudurugin or aatakihin ng Bangag na administrasyon. At ito na nga, isa-isa na tayo. Andyan si Day Sara, andyan si Colonel Grijaldo, andyan si Pastor Kibuloy, andyan si Marlica, andyan si Harry Roque, andyan si Jason sa, di ba? Lahat ng mga vloggers o yung mga reporter na hindi sang-ayon sa kanila ay pinatatahimik talaga tayo. Kaya naman, mga kababayan, paulit-ulit na sinasabi ng mga abogado, excuse me, ang mga abogado, spokesari, at itong si Nick Kaufman, na talagang wala na silang jurisdiction dyan. Dahil kumalas na nga tayo, paulit-ulit na lang. Di ba? Kaya, nung time na tayo ay miyembro, okay, nag-start yung ICC, mga kababayan, yung prosecutor nila, dun nga sa binabanggit na preliminary examination noong 2018. Pero nung September 2021, mga kababayan, inapprove ng ICC 2021 ang formal investigation patungkol nga dito sa binibintang nila kay Pangulong Duterte na war on drugs. Pero sabi ng lawyer at sinabi ni Spokesari ilang beses na lahat ng mga investigation nila, preliminary investigation, ay wala na pong bisa. Wala nang kwenta. Kasi nga hindi na nga member eh. Ang Pilipinas 2021 sila nag-start, 'di ba, ng investigation. So meaning, mga kababayan, wala nang jurisdiction ng ICC after what? After magkalas, March 17, 2019. Hindi na maaring mag-investigate ang mga yawa. Alright? Kaya lang naman napunta sa Pangulong Duterte dyan ay kinidnap nga ng mga bangag. Kaya maling-mali ang pagkakaintindi ng ICC based on that document na sinabit natin na ang pagkakaintindi na doon sa Article 127 Rome Statute na yon. Kasi wala na nga tayo eh. Kaya dapat makauwi na yung Pangulong Duterte. Dapat pauwiin na, madismiss na yung kasong yan at maibalik na ang Pangulong Duterte. Alright? Dapat maibalik na dahil ang mga prosecutor, sabi nga, ng mga abogado ni PRRD ay hindi korte. Okay? Dahil wala na po sila sa jurisdiction. Kaya paulit-ulit, nagsakit-sakit na ang mga, lalamunan natin dito sa kasasat-sat dito, mga kababayan, ito ay malinaw na pangidnap talaga ng sa ating Pangulo. Ngayon, mga kababayan, so ano gagawin natin? Diba? Kaya hinihingi ng ating mga abogado na ito ay ibasura na. Ibasura na itong pre-trial chamber na ito, right? Ano yun? Ay ibasura na dahil zero jurisdiction na ang mga bangag. Diba? Zero jurisdiction na ang mga bangag na pinakidnap ng mga bangag na Marcos at zero jurisdiction na itong mga taga-ICC na mga abogado. I hope hindi sila bangag at madedesisyon ito ng tama at mapaboran ang ating Pangulong Duterte para matapos na itong adyutahan ng mga bangag na ito at para ipakita natin sa international, sa buong pangkalahatan na itong ICC na ito ay umabuso
sa kanilang kapangyarihan. At talagang maraming pag-aabuso. Nakita nyo naman, di ba? Nakinidnap talaga ang Pangulong Duterte. So ngayon, mga kababayan, excited na ba kayo na umuwi ang ating Pangulong Duterte? Ngayon nakikita nyo, di ba? Lahat ng paninikil, pasisikil, lahat ng mga diversionary na ginagawa sa atin, sa inyo dyan, kaso dito, kaso doon, talagang makikita mo na ang mga bangag na ito, wala silang gagawin, kundi pupunteryahin tayong lahat. Okay? Harap-harapan ang magnanakaw na Marcos na ito, nakahapon, nag-vlog tayo yung 350 na toneladang ginto na transaksyon nila sa Hong Kong na ngayon ay iniimbestigahan na. Okay? Ng Hong Kong police, okay? Ng Hong Kong government na kung saan, mga kababayan, itong pagnanakaw na ito ng mga bangag, alright? Natin mga ano dito, ha? Alright. So ang pagnanakaw ng mga bangag sa pera ng bayan, dun sa mga gold bars na sinasabi natin, na sinasabi in the past, naka-report naman yan sa Australian News, mamaya may papakita tayo sa inyo, di ba? 100 billion US dollars. Ang pinag-uusapan natin dito, mga kababayan, 100 billion. Okay? Na na-discover na mayroong transaction ang mga bangag na ito. Di ba? Ito ay what? Ginagamit nila ang mga transaction sa malalaki transaction sa gold, which is 350 tons, para sa kanilang large-scale money laundering. So pinaliwanag natin yan kahapon, mga kababayan, ang mga issue na yan. Kaya sabi ko nga, dapat managot talaga itong mga bangag na ito sa kanilang pagnanakaw. Kung natatandaan ninyo, bata pa tayo, di ba? Nung time na yung kay pangalan nito, kay Rogelio Rojas. Tika, hanapin ko yung link. Ipapakita ko lang sa inyo sa Australian, Australian News, ABC, alright? Alright, ABC Australian News. So dito, mga kababayan, binasa ko to bago tayo bago tayo nag-vlog. Alright, tingnan natin ang news, Australian News. Nasa na yun? Yamashita. Ito ba yun? This is the Yamashita. Oh, Yamashita Gold. Alright, here we go. Yamashita. Alright. Hindi ito natatapos, itong Yamashita Treasure na ito. Nakakaloka, di ba? So, here we go. So, ito yung Yamashita. Sana okay, ito. This is the one. Alright. Ito, hindi yan. Yan. Ito yung Yamashita. No, another one. Okay. Another one. Okay. Tingnan natin to. Yamashita Treasure. Asan yung Yamashita Treasure na yan? Okay. Tignan natin ang Yamashita Treasure. Yamashita Saga. Nawala na yung Yamashita. Gold was national obsession. Okay, there we go. Wala na yung Yamashita. Anyway, mga kababayan. Okay. Ano to? Breaking news. Pati dito sa Australia. Ayan, pati dito sa Australia. Balitang magnanakaw ang mga Marcos. Alright. Okay, mga palangga. Here we go. So, dito mga kababayan, hinanap ko lang yung article, Where's that article? Okay. Here's the article. Okay. So, dyan sa Australian news, mga kababayan, ay ipinakita dito, alright? Okay, Australian news, where is that? Alright, here we go. Basahin ko na lang itong Australian news. Okay, ayan. So ngayon, sa ABC News, meron silang article noong August 20, 2022. Ngayon, ito yung patungkol nga dito, di ba, na nahukay ni Rogelio Rojas na Golden Buddha. Okay? Golden Buddha, mga kababayan, na kung saan yung ulo natatanggal, yung gintong Buddha, tapos yung ulo no natatanggal, di ba? Natatanggal yung ulo niya at mayroong mga ginto sa loob.
Naalala niyo yung balitang yan? 1971 yan, pero hindi pa tayo pinapanganak. Hindi pa tayo pinapanganak noong 1971, mga palangga, ay nakahukay itong si Rogelio Rojas ng Yamashita Treasure. Ito nga yung Golden Buddha. So ngayon, yung part ng mga golden ng mga ginto doon sa loob, yung iba doon na benta niya eh. 'Di ba? Nabasa ko kanina doon sa article, madami tayong nabasa article. Pero nung nalaman ng bangag ng tatay ni Bangag ni Marcos Sr., mga kababayan, ay what? Kinuha nila ang Golden Buddha. 'Di ba? Ang kinuha at ikinulong pa etong si Rogelio Rojas. Ngayon, mga kababayan, ang nangyari pa doon ay pinakulong. Tapos nung after wala na ang mga Marcos, ang mga bangag sa poder, ay nag-file ng case ang pamilya ni Rogelio Rojas sa Hawaii. Okay? Ito. Nag-file ng case para sa danyos. Ito, nakalagay dito, Hawaii case, in 1996, 'di ba? Sa court ng Hawaii ay naglabas ng desisyon pabor doon sa family ni Rogelio Rojas na kung saan ay inuutusan o inaatasan ang mga bangag na magbayad ng 13 million bilang danyos, 'di ba? 13 million US dollars ito bilang danyos, mga kababayan, dahil sa pangbubog 13 million plus 13 million danyos and another 6 million, I think total of 19 million US dollars. But back in 1996, di ba? 1996 yun. So if you talk about 13 million lang, pag kinumpute mo, 20-something years ago, 29 years ago, I think, di ba magkano na yung 13 million na yun? So maybe nasa 20 plus million US dollars na. Then kapag may interest pa yan, 5%, let's say ilagak mo lang sa bangko yung 13 million na yan, baka aabot pa ng 50 million US dollars. You know, we're talking dollars dito. Nakita nyo, di ba, sa mga interview ni Imelda Marcos in the past, na talagang inamin niya na yung kanila daw mga, yung kanilang bahay, di ba, punong-puno ng ginto. Remember that kay Pinky na yan? Winnie Monsod, na mayroong ginto sa ilalim. Kaya nga sabi ni Winnie Monsod, o sino yun? Winnie Monsod, I think, di ba? Buti hindi daw bumagsak yung bahay nila. Kaya nga, sabi ni Imelda, paano naman babagsak yun? Nasa ilalim, nakalibing. So kaya, di ba, marami noon, nung hindi pa naging presidente si Bangag, may sinasabi tayo na, ako lagi kong sinasabi na sana yung gintong yan, yung mga value ng mga gintong yan, ay ibalik sa taong bayan. Kasi ninakaw yan ng Marcos, ng mga bangag. Okay? Dahil nga, abogado si Marcos Sr. noon, di ba, ang sabi, yun ay binabayad sa kanya, ako pinaniwalaan ko yan noon na binabayad sa kanya yung mga ginto-ginto na yan, pero binalikan ko yung kwento ni Rogelio Rojas kasi hindi ko natakil yan. No? So binasa natin ang kwento ni Rogelio Rojas sa talagang nakahukay siya ng Golden Buddha at pinahuli siya. Okay? Ng Marcos Sr. Pinahuli, kinuha sa kanya yung Buddha, nakalagay yan sa korte ng Hawaii, dito sa Amerika. Mga kababayan, binawi, binugbog. Kaya nga nabigyan siya ng, award. Yung pamilya ni Rogelio Rojas, kasi namatay na siya, di ba? 1993, I believe, namatay na siya. So ngayon, noong 1996, ay pinagbabayad itong mga bangag na ito. But syempre, ayaw talaga nila magbayad at hanggang ngayon, mga kababayan, yung case na yan is open. Hindi pa rin nagbabayad yung mga bangag at inilalaban yan ng anak ni Rogelio Rojas. May nag-message niya kanina sa akin, nakakilala daw niya si Miss Jenna Rojas, na kung saan ay nandito sa Amerika. So up to this day, talagang inilalaban yan ng pamilya ng mga Rojas para makuha nila yung mga danyos na sa pagbubugbog ng mga military, ng mga tauhan ni Marcos Sr. at yung mismong kinuha nilang kayamanan. Kasi ang Buddha is nasa 1 tonelada ang timbang based dun sa report. Pero tignan mo na, if you compare the 350 tons, di ba? 350 tons dyan sa Hong Kong, di ba? Isang parang tinga lang. You compare 350 tons to 1 ton, right? So ngayon, kaya nga nasaan ang ginto? Di ba?
Kung babalikan nyo yung mga report, yung mga articles, pinalitan ni Marcos Sr. yun yung ginto. Pinalitan niya. Pinalitan niya yung Buddha. Pero tanso na lang tingga. Ganun ka mambubudol. Ganun ka mandorobo itong mga ito. Kasi doon sa mga pictures, okay? Saan na ba yung picture na yon? Hindi natin na. Okay. Ito. Ito ba yon? Okay. Ito na yata to. ABC. Ito, pakita natin itong picture na to. Bakit ba mailap itong picture na ito? Okay. Balikan lang natin yung nakaraan. Balikan natin ang mga nakaraan na pandorobo ng mga bangag. Alright. So, present natin yung ating screen. Alright. Okay. Ang news today. Alright. News today. Balitang Maharlika. Ang bagal kasi nitong computer ko. Nakakarimarim. Okay? Nakakarimarim ang ating computer. Kaya hindi ko... Okay. Alright. So here we go. Yamashita Gold. Where's the Yamashita Gold? Yamashita. Okay. Here we go. Ayan, nakuha ko rin. Ayan, mga palangga. Nakita nyo ba yung Yamashita na yan? Nakita nyo, ayan? Yan. Okay? ABC News yan. ABC Australia. Yamashita Gold was a national obsession in the Philippines. Now, the case of the missing treasure and the Marcos family are back in court. August 2022 yan. Nakita ninyo. Pakita ko lang yung mga pictures. So, ayan, ang mga pamilya ng mga kawatan. Ito, ayan, ang kwento na yan na si General Yamashita, Tomoyuki Yamashita, siya yung may ari nung Golden Buddha na yun. Siya yung nagtago, pero ninakaw niya rin yun during World War II, di ba? So ito ngayon ayan, nakita mo? Ayan ang Golden Buddha, mga kababayan. Balikan na natin yung mga basbata. Yung mga mas bata sa atin, baka nakalimutan nyo na ito, mga issue na to. Ayan si Rogelio Rojas. Ayan, ayan yung Buddha. So ito ay talagang nangyari ito, mga kababayan, nung mga excuse me, ng mga panahon, ayan, ng mga buwaka ng ina, hindi pa kunin ng impyerno, okay? So, ayan, ang Buddha, I think ito yung replica, ayan, pinalitan nila ng tanso, according to, sa family ng, sa pamilya ng mga Rojas. So, ngayon, mga kababayan, ayan, pinakita natin sa inyo na yung Golden Buddha na yan, ay isa lamang tinga if you compare to 350 tons na sinasabi dito. Pero ito ang makikita mo na ang mga bangag, ang mga Marcos talaga ay what? Sila ay walang habas. 'Di ba? Walang kasawa-sawa, walang kapaguran, sobrang ganid ang kanilang paglalapastanganan o pagnanakaw dito sa kaban ng bayan at syempre sa mga assets, 'di ba, ng mga tao, nakatulad na lamang nitong Golden Buddha na ito na hanggang ngayon inilalaban pa rin ng pamilya ni Rojas. Walang kapaguran itong bangag na ito dahil may kaso pa nga si bangag, 'di ba, sa Hawaii? 'Di ba? Contempt of court, dalawa sila iniimenda, $354 million din ang pinapabayad sa kanila at hindi pa rin nila binabayaran yan eh. Hindi ka siya makakaapak dito sa Amerika kung hindi siya naging presidente. Di ba? Naalala niyo yung, yun eh, report yan eh. Hindi yan fake news, mga kababayan. Kaya itong bangag na ito, itong Marcos na ito, talagang dapat tapusin na yung history nila sa politika ng Pilipinas. Dahil sa kasalukuyan, marami silang pinahirapan. Hindi ko nga alam kung nasaan na yung mga dilawan na yan na nagrereklamo na sila daw ay mga human rights victim. Di ba? Kaya nga yung 354 million na yon na pinapabayad ng korte ng Hawaii ay doon sana mapupunta dito sa mga human rights victim na ito. Pero ngayon, wala ng human rights victim ang mga Marcos na mga dilawan. Di ba? Kasi tumahimik na sila eh. Magkakasabot na sila yung mga maiingay, sila De Lima, sila Matching, sila Ontiveros, lahat yung mga yan. Sila nga dati ang maingay na maingay patungkol dito sa mga human rights violation nitong mga bangag na ito. Pero ngayon, itong mga biktima na ito, iba nagkandamatay na, ito ngayon ang bagong pag-aabuso
o pagbabiolate ng ating karapatang pantao sa katauhan ni Marcos ni Bangag Sr. Ang paggigipit sa atin, paggigipit, pangsusupil, pananakot, pagpapile ng mga kung anong-anong mga kaso, fabricated crime, yan mga inciting na yan. Then si Spokes Harry, di ba? Pinailan din ng kaso. Mamaya pag-usapan natin si Spokes Harry, mga kababayan. Kitang-kita na natin, huwag na tayong magpabudol muli. Ang pinag-uusapan natin dito, desisyon po ito ng korte. Yung tungkol kay Golden Buddha, kay Rogelio Rojas. 1996, di ba? Paulit-ulit na natin ito, ang mga Buddha na ito, itong mga gold na ito, na talagang pinaburan, doon kanina nakita nyo sa article, na inutusan actually ng jury, itong mga bangag na ito na magbayad ng 20 billion US dollars, 1996, dapat 22 billion, kaso lang, later on ay binawasan na lang nila at naging 13 million na lang doon nga sa actual damages, and then another 6 million doon sa pang-torture, pang nanakit nila dito kay Rogelio Rojas, mga kababayan. Kaya habang ang mga pamilyang ginigipit, katulad ni Rojas at kanyang anak na si Jenna, di ba? Na talagang pinalalaban nila na maibalik ang kanilang kayamanan dahil yung tatay niya nakahukay, di ba? Imagine niyo, ganun po talaga, mayroon talagang history ng panggigipit, pan-nurture itong mga bangag na ito. Kaya no wonder, balikan natin ang journalist na si Ka Percy. Una yang ginurgur sa panahon ng mga bangag. Si Golden Buddha, si Rogelio Rojas ay binugbog, tinorture din noong panahon ng Marcos Sr. dahil nga ninakaw, inagaw sa kanya itong Golden Buddha na ito. So ganon kalupit ang mga pamilyang ito na dapat matapos na. Di ba? May report pa na pinilit na magpirma si Rogelio Rojas ng affidavit, pinilit ng mga bangag noon ng panahon ni Marcos para ilabas sa picture o para kunwari walang kinalaman itong si Marcos Sr. sa pagdukot ng Golden Buddha at pananakit o pagpapakulong dito kay Rogelio Rojas na ito, mga kababayan. So kitang-kita ninyo na dapat talaga ay tapusin na natin sa mundo ng politika, mga kababayan, itong mga bangag na ito. Tapusin na natin ito dahil kung hindi nyo ito tatapusin hanggang sa kanununuan, hanggang sa kapu-apuhan, ang mga magwawagi pa rin, ang makikinabang sa perang ito ay ang mga kapu-apuhan ng mga bangag. Kaya dapat tapusin na sila sa politika. Kaya never again. No more Marcos. Marcos, never again. Huwag, kahit nasabi nga, kahit itinaas ni Inday ang kamay niya, huwag na huwag niyong iboto ang mga bangag na ito. Magkakapatid ito. Magpapamilya. Sila ang nakikinabang ng mga ninakaw nilang mga ginto. Ginto natin ang ating gold reserve, di ba? Recently nagbenta sila. Baka kasama doon sa 350,000 na tonelada. Di ba? 350 tons pala. Okay? Baka kasama doon, 350 tons. Okay? Not 1,000. So nakita nyo, sila na nakikinabang, hindi sila nabubusog. Dahil tayo ay nagsasalita, nagingiwi-ngiwi, bangag-bangag, si Spokes Harry Roque, mga kababayan, ay gustong ipakansila ang kanyang passport ng bangag administration. Recently may ulat, okay? Na ipapakancel daw nila itong passport ni, DOJ. ICE passport cancellation for Harry Roque once arrest warrant is out. Okay? Ayon sa Justice Undersecretary na si Nicolas Felix T., ito, sabi niya dito, has detailed government options should a court issue a warrant of arrest for presidential spokesperson Harry Roque for qualified human trafficking. So, in-interview siya, mga kababayan, sa bilyonad na sinasabi niya na kapag na-issuehan na daw ng warrant of arrest, itong si Spokes Harry Roque, mga palangga, ay kanilang ipapakancel na ang passport ni Spokes Harry Roque. So ganyan po kawalang hiya ang gobyernong ito. Ulit-ulitin ko sa inyo, lahat
hindi lang ang mga Duterte ay talagang gugurgurin tayo. Sabi ko nga, si Percy Lapid na ang unang ginurgur at unang nagbuwis ng buhay. Ngayon, mga kababayan, target na naman sila si Harry. Dahil si Harry naman, syempre, very vocal na nag-a-apply nga siya ng ang tawag dito, asylum visa dyan sa Netherlands. Ngayon, kaya pinailan siya itong human trafficking na ito na, ang sabi kanina, spokesman dyan, guilt by association. Kumbaga, hindi naman, kumbaga, dahil siya ay nakalagay daw doon sa organizational chart nitong company, nito nila, yung mga pinagbibintangan nila na si Cassandra Ong, ay siya ay nag-human traffic na. Diba? At yung pinatira nga doon na kakilala niya, na doon sa place na yon. So kung ano-ano na lang ang binabato na pagpapabricate ng crime para patahimikin tayong lahat. Kasi nga non-bailable yung case na isinampa dito kay Spokes Harry Roque. Kasi gustong-gusto nilang bawiin si Harry Roque sa kamay ng Dutch para ikulong, gurgurin, takutin, para nga naman lahat tayo matakot na. Kasi sinabi ng DOJ Di ba? Sinabi ng kanilang undersecretary at ito'y utos lahat ng mga bangag, mga kababayan. Dahil sa pagiging abogado lang ni Harry Roque at pagsama doon sa kaya Cassandra Ong patungkol doon sa kanyang babayaran sa PAGCOR, ito ay sinangkot na sa human traffic at sinangkot na sa Pogo. Samantalang si Lisa Tanas, pinakita ko yung picture, si Marcos Bangag ay tumanggap ng 750 million pesos during the campaign period. Sinabi ko yan sa inyo. According to our source, mga kababayan, at galing ito sa Pogo. Kaya itong ginagawa nito ay pag-target sa atin. Ang mga kasabot nila, ang mga Pogo operation nila, ay namamayagpag, nakakalusot lahat. Pero ito ay pinipili o tina-target ang mga katulad ni Harry Roque, di ba? Na siya ay kasuhan kasi gigil na gigil sila, mga kababayan. At ang sinasabi nitong DOJ na ito, hindi daw ito political persecution. Ito daw ay crime. Di ba? Pero dahil ito daw ay human trafficking at hindi nga ito bailable, matindi daw itong crime na ito. Tatandaan ninyo, mga kababayan, hindi tanga ang mga abogado, hindi tanga ang gobyerno ng Netherlands para hindi makita ito na ang ginagawa nilang pagkakaso ay related to political persecution dahil maingay din ang bibig ni Harry Roque. Kaya gawa-gawa ng mga kaso, pananakot, inciting to seditions. Ako, di ba, may mga ganyan sila. Pero up to hanggang ngayon, wala pang file na defamation case itong si Bangag. Kasi dito ko siya haharapin sa Korte ng California, mga kababayan. Political persecution ang ginagawa, kahit pa human trafficking, kahit ano pang tawag dyan, ano pang pangalan ng ikakaso nyo sa amin. Still, ito ay politically persecution, na which is magagamit talaga ni Spokes Harry Roque sa kanyang asylum sa Netherlands. Yan ang totoo dyan, mga kababayan. Kaya ang ginagawa nitong DOJ na ito, na hindi ito politika, Di ba? Hindi ito politika. Ganyan-ganyan. Tapos gusto nila utusan ang gobyerno, ang embahada ng Netherlands sa Pilipinas na magsalita daw patungkol dito sa issue ni Harry Roque, ni Spokes Harry Roque. Uutusan pa nila na wag aprobahan itong asylum visa ni Spokes Harry Roque. Ganito kawalang iya, mga kababayan, itong bangag na administrasyon na ito. Kasi gusto talaga nilang takutin kayo, sindakin kayo para hindi na tayo magsalita. Kasi nga bulusok na ang trust rating ng mga bangag. At ngayon lalo, sabi ko nga talagang kahit saan magpunta si Inday Sara, ay talagang pinapalakpakan siya, hinalikan, niyayakap. Walang ganyan si Bangag. Wala nga gustong nyo makap dahil siyempre, si Bangag hindi naman yan makikipagyakap sa inyo. Yung hinayupak na yan, drama-drama lang yan. Hindi siya makikipagyakap sa inyo, mga kababayan. Yan ang katotohanan yan. Diba? So ngayon, excuse me, Gracie, ngagba, o yeah.
So ngayon, mga palangga, ito ngayon ang, ano tawag dito? Ito ngayon ang malupit na talagang kailangan ninyo ay kumilos. Dahil nga talagang sobrang mag-criticize ito si Spokes Harry Roque. Kaya ngayon, mga kababayan, tinatarget na nga tayong lahat. Ngayon, tahimik yung mga, sabi ko nga, ayan natin mga diretso naman sa inodoro yung mga yun eh. Diba? Diretso naman lahat sa inodoro yung mga yan. O ngayon, anong drama ngayon ni Bangag? Excuse me, recently, inuubo na naman ang hitad. Okay. Eto ha, tignan mo to. Eto ang balita nilang bago. Eto pinagyayabang niya. Investment na nakuha mula sa taong 2022 hanggang 2024, nakalikha daw ng 350,000 na trabaho, sabi ni Bangag. Ipinagmayabang, basahin ko lang. Ipinagmalaki, tapos magkokomento tayo dito, ipinagmalaki ni Pangulong Bangag ang magandang takbo sa nakalipas na 2 taon kung ang pag-uusapan ay pagpasok at hindi lamang mga lokal, kundi mga dayuhang pamumuhunan sa bansa. Oh. Ayon sa kay Bangag, lumalabas sa datos daw na mula 2022 hanggang 2024 ay nakapagtala. Baka hanggang tala lang ito, di ba? Ang Pilipinas ng 27 billion US dollars, katumbas ng 4.35 trilyong pisong kabuuan ng pamumuhunan na pumasok sa bansa at nagpalakas daw sa job creation. Tignan natin yung balita kung ano siya nasabi. Saan siya nagkaroon ng 300, saang mga ahensya o sektor ang 350,000 na trabahante. Sabi dito, nagresulta ito sa sinabi ni Bangag sa paglikha ng trabaho na umabot sa 350,000 na trabaho. Nagbunga ito ayon kay Pangulong Bangag na hindi lang daw malakas na economic performance, kundi naaabot din ng bansa ang pinakamababang unemployment rate. Sinungaling yan, mga kababayan. Napakasinungaling ng Bangag. Hindi nga niya naipaliwanag dyan, mga palangga. Hindi na naipaliwanag saang ahensya, mga palangga, ang nagkaroon ng 350,000, okay? 350,000 na trabaho. Ilan ang population ng Pilipinas? 120 million Filipinos. 350,000 na trabaho. Saang mga sektor nga? Hindi naman niya pinaliwanag eh. Baka ito ay what? Papel lang, bunganga lang, di ba? Pero kung titignan mo, mga kababayan, every year may gumagraduate. Every year may mga bagong trabahante na nag-a-apply. So ito 350,000 for 2 years. So lumalabas 100 plus thousand lang, 175 jobs yearly, di ba? Pero ilan ang gumagraduate? Ayon sa ating research, ang mga gumagraduate taon-taon, okay? Na ito ay dapat magkaroon ng trabaho at papasok na ito sa industriya at maghanap sa mga job market every year, 800 to 1 million na aplikante, na mga bagong aplikante, mga bagong graduate. Kaya kung tatanga-tanga ka talaga dito, sa Bangag na ito, nagpapaniwala ka, wow, ang galing-galing, mayroon 350,000 jobs for 2 years. Pero hindi mo inisip na ilang milyon ang population ng Pilipinas. Let's say 120 million. Let's say, for example, half of it, 50 million. Diba? Ngayon, ilang porsyento? Kung 800 million to 1 million, according to dito sa ano na to sa report na ito, na may 800 to 1 million na mga bagong graduate na naghahanap ng trabaho. So short pa rin. Imagine mo 2 years lang yun. 2 years is 350,000 daw ang pinagmalaki niya. Kaya daw gumanda ng ekonomiya, Pero nakalimutan nilang ipaliwanag sa inyo na yung paano yung gumagraduate ng taon-taon. 800 to 1. Sabi mo na lang 800. Sabi mo na lang 500 kada taon. Ang ipinagyabang ng gunggong na Bangag, 350,000 jobs daw ang naibigay ng mga investors na pumasok. Pero ang question natin,
Saan itong mga sektor na ito? Kasi kung 350,000 jobs lang, mga palangga, for 2 years, sabi ko kanina, 175 per year lang. So if you talk about 800 to 1 million ang graduate o yung mga returning, yung ibang OFW na umuwi o yung mga nagpahinga, walang trabaho, o nagkasakit, mag-apply ulit sila ng trabaho. So, ibig sabihin, sad-sad pa rin sa kahirapan ang Pilipino na walang trabaho. Kasi kung 800 o kahit 500 na nga lang, ang kailangan ng trabaho, 175 lang na ibigay mo. Ibig sabihin, bangag ang gobyerno mo. Diba? Bangag at wala sa tamang kaisipan kasi nga hindi niya nga maipaliwanag, hindi man lang nilagay nila sa report doon kung saan ito mga sektor na ito, sa anong industriya, sa showbiz ba ito? Ito ba ay sa mga kantong nagsisinghot? Ito ba yung mga nag-transact sa mga kanto-kanto ng mga murang pulburon na ngayon o mga shab-shab? Yun ba? Wala siyang ipinakita doon, mga palangga. Kaya naungusan na tayo ng Vietnam, ng Thailand, di ba? Ang atin ay palubog tayo ng palubog, mga palangga, dahil dito sa bangag na Marcos ninyo na kidnapper, smuggler, lahat na. Underemployment pa rin ang Pilipinas dahil nga dito sa kasinungalingan nitong bangag na administrasyon na ito. Diba? Yung nagpadagdag ng oras sa trabaho, sabi ni Angels in Heaven, ayun na nga. Kaya sabi ko, kasama ba yon sa sektor na yon, Angels? Kasama ba sa sektor na nabigyan daw ng trabaho, na 350,000 na nabigay ng trabaho, ito mga investors o investment na ito? Baka kasama doon yung mga sumisinghot. Kaya nga tinatanong natin, anong industriya? Anong sektor? Construction ba? Teaching job ba? Nasa healthcare ba? Engineering ba? Or street dealer? Pulburon dealer. Baka yun ang nabigay niyong trabaho. Right? Okay. Ngayon, mga kapapalangga, ang daming walang work kahit nakagraduate na, sabi ni Tintin Reyes. Kumusta kayo dyan, mga kababayan? May trabaho ba kayo? Galos-los na si LBM. Anong 350,000 na wala man lang trabaho tungkol sa infrastructure at wala sa kalingkingan ni tatay? Exactly. Thank you for sa pag-comment mo. Kasi mga kababayan, ang sabi niya dito, sa report nila, 350, ilang magkano yung investment na pumasok daw? 27 billion US dollars. The question is, nasaan ang tangible result? O industriya ng pulburon, sabi ni G. De La Fuente. Kung meron 27 billion US dollar na pumasok na investor o investment, di ba? Sa Pilipinas, bakit wala tayong makitang infrastruktura? Bakit wala? May mga ipinatayo bang mga bago? Wala eh. Ano ang mga pinapatayo nila? Mga pulburon laboratory, smuggling. May naipatayo bang mga cold storage sa ating mga magsasaka? Inis na inis pa nga ang mga magsasaka hanggang ngayon. Kung totoong may 27 billion, baka ito ay papel-papel lang, napakadali, di ba? Mahilig sila sa ganyan. O, kunyari, si mga ganito, ganyan-ganyan. Saan ang 350,000 na mga trabahante at nasaan ang 27 billion US dollar na sinasabi dito, mga kababayan? Wala. Wala silang maipakita. Pero ang pinagkakabalahan na, ito, bago. Pamahalaan, dapat nang pumasok para labanan ang fake news. Wala silang pinagkabalahan kundi ang i-weaponize. Okay? Itong mga kaletsyang, mga fake news, lagi nang sinasabi. Itinuturing ng pamahalaan na isang banta sa pambansang seguridad ang paglaganap ng fake news, disinformation, misinformation, at malinformation, particular na sa social media. Tingnan nyo to ha. May 2 to ha. Ito pinagkakabalahan nila. So itinuturing daw ng pamahalaan, okay, na banta sa seguridad. Kasi banta ako dahil tayo ay nag-i-expose ng smuggling ni Lisa Tanas, ng kidnapping ni Lisa Tanas at Tibangag. Smuggling, kidnapping, pagnanakaw, bribery, panggigipit. Kaya para sa kanila, ang pag-voice out natin ay banta sa seguridad. Pero ang totoo, sila ang banta sa seguridad ng mga Pilipino. Dahil sinungaling, 350,000 daw. Akala niya success na o achievement na
ang sinasabi niyang 350,000 for 2 years. Di ba? Pero walang maipaliwanag saan. Asan yung listahan ng 350,000 na worker? Napakadali lang yan. Wala silang maipakita. Kasi ito ay puro kasinungalingan. O sabi dito ng Presidential Communication Office na si Ruiz nga, ayan, di ba? Nakalimutan na natin, may issue pa yan. Meron ng conflict of interest na nakakuha ng pera ang kanyang kumpanya dito sa gobyerno. O ngayon, ano sabi dito? Sa kanyang pagdalo sa forum ng War Against Fake News, gayon din ang formal na paglunsad ng Joint Anti-Fake News Action Committee. O meron pa silang mga committee dyan sa Camp Crame ngayon. O ayon sa kalihim, okay, sabi dito nakakabahala ang pagkalat ng fake news lalo at ilang tao at kumpanya lamang ang nakikinabang dahil sa walang regulasyon na sumasaklaw dito. So talagang tinututukan itong mga ang social media. Kung meron man nagpapakalat ng fake news, ay sila. At sila ang nagbabayad ng mga firm para magpakalat ng fake news. Diyan lang, pumunta ka lang sa Facebook page ni Lisa Tanas, pumunta ka sa Facebook page ni Bangag, nagkalat ang kanilang mga trolls. Kaya sila ang tunay na may troll farm. Diba? Anong sabi dito? Puspusan na ang ginagawa nilang paglaban ng pamahalaan sa fake news kasama ang paglikha ng operational framework na siyang tututok sa pag-shutdown ng fake news media. Tignan mo, may operational framework pa sila na tututukan ang pag-shutdown sa atin. Ganito ka desperado. Ganito ka demonyo ang gobyernong ito. Imbis na magtayo ng mga infrastruktura para sa mga walang trabaho, livelihood program, nagtayo pa ng what? Nagtayo pa sila ng mga, ano tawag dito? Operational framework para daw tumutok, para i-shutdown lang yung ating mga page. Ginagamit lang nila yung salitang fake news, pero sila ang tunay na fake news dahil si Marcos Jr. ay isang addictus benedictus. Siya ang tunay na addictus benedictus na kahit na ano pagsisinungaling nila, kitang-kita ninyo na sumisingot yan at pinanindihan ko na authenticated yung pulboronic ang pag-a-addict ni Marcos Jr. at hinahamon ko yung buwaka ng inang yan. Kung yan ay defamatory, file a case in California. For the record, mga kababayan, hanggang ngayon, wala pa pong pinafile na case si Marcos Jr. laban sa akin dito sa California patungkol dyan sa pulburon na yan. Ang kaya na nilang i-file dyan sa Pilipinas, yung kanilang mga fabricated crime, fabricated address, kasi hawak nila ang gobyerno. Pero takot si Marcos Jr. na mag-file dito ng case laban sa akin kasi magbabakbakan kami sa Korte ng Amerika. At isasampal ko, papalunok ko sa kanya yung authentication na yan na siya ay addictus benedictus. So dahil dito sa mga ulat natin sa ating mga expose, ngayon ayon sa PCO ay pag-usap daw sila sa Facebook o sa Meta at ang DICT para harangan nila or shutdown nila ang mga Facebook page ninyo. Kita ninyo? Pinagkaabalahan nila para patigilin tayo dito. Sila ang nagpapakalat ng fake news. Lahat tayo, only the Duterte supporters o Duterte bloggers or mga supporter para sa katotohanan. Yes. Alright. Ito, tignan mo ito. Padala ni Lisa Tanas. Itong blank space of life. Ayan. Okay. Tanga, ikaw ang duwag. Okay? Yung amo mong duwag, kaya shoot kita sa inodoro katulad ng amo mo. Ayan, sinyot na natin. Mga katulad niyan, na mga Facebook yan, ay binabayaran ng gobyerno ng pera ninyo. Binabayaran ng pera ng bayan para magpakalat ng kasinungalingan. Ganyan ka walang hiya, mga kababayan. Kaya sila ngayon, puro ang laman, hindi nyo ba napapansin, laman na lang, magawa ng mga ano na yan, mga task, mga task force na ganyan para sa fake news. So ito, another, ayan, Joint Anti-Fake News Committee. Ito pala, May 2. Nasaan sila nito? Okay. Pakita ka natin to. Ano ba to? Hindi, ibang ano to. Forum Contra Fake News. Formal lang inilunsad ng Philippine National Police ang Joint Anti-Fake News Action Committee or JAFNAC sa Campo Crame. Sila nga nag-fake news nung sinabi ni Bangag na wala daw armas ang mga pulis na pumasok doon sa compound ng KOJC.
Sila ang fake news na sinasabi nilang hindi nila kinidnap si Pangulong Duterte. Pinakidnap nila harap-harapan. Sila ang fake news. Sila ang fake news sa lahat na ako ay dito ay nag-expose ng kidnapping ni Teddy Boy Locsin Jr. Yung putang ina niya, pati ang asawa niya, hindi pa kayo tumigil sa paghingang, mga yawa kayo. Yan kidnapping yan. Kung matapang yan si Teddy Boy Locsin Jr., kumaso yan. Tasuhan niya si distressed mother, pareho sila na sa Europa. Pinakidnap nila yung dalawang bata. Kaya may pa joint fake news committee eklabus pa sila. Hindi pa sila nakontento diyan sa HUAD committee nila sa panggigipit sa mga vloggers. Ngayon may mga joint anti-fake news sila. Imbis na hulihin nila ang mga nagpupulburon, paano nga naman huhulihin ni Marbil ng ng PNP? Dahil okay lang magsinghot kasi pandagdag oras sa trabaho ng mga pulis. Only in Bangag administration na walang task force para hulihin ang mga pulis na tiwali na sumisingot sa loob ng hanay nila, sa halip pinapayagan ng PNP na sila ay magdurog kasi para madagdagan, para gising sila, dilat ang mga mata nila sa gabi o sa kanilang trabaho. Pero ang mga katulad natin na nagbibigay ng sentimiento, nagbibigay ng mga expose dito, ay gusto nilang patahimikin. Pero hindi magwawagi ang mga buwaka ng inang yan, mga kababayan. O, ayan. Ano pa dito, mga nakasulat dito? Ayun, so far, yun ang mga tinututukan nila. Yun yung mga headline ngayon. Alright? Yun ang mga headline dito patungkol sa fake news, patahimikin tayo, kakasuhan, ganyan-ganyan. O, ano pa yung mga kadyutahan dito? O, yung mga panggigipit, paggigipit nila sa kay Bilyar. Pero kung ako naman, kung talagang mayroon na ginawa yan si Bilyar, yung kanilang kumpanya, dapat lang managot. Pero the question is, ano ang motivation ng Bangag administration? Kasi nga, sumuporta ang mga Bilyar kay Sara or hindi sumuporta, nag-ask ng support. Kaya ngayon, lahat ng bumaliktad or lahat ng magdikit-dikit kay Inday Sara ay kasuhan. Sinabi ko na yan sa inyo, 2023 pa. Ang mga kumpanya, di ba, na hindi umaayon sa mga bangag, ay tatamnan ng kaso, sisilipin ng kanilang mga taxes and everything, dadagdagan, yung buwis nila, basta lahat na lang ay lahat nila ay tatargetin. Katulad nito, Ombudsman Martires slams Gwen Garcia's defiance. 6 apology over political. Ayan, ayaw bumaba ni Wakwak Gwen. Dahil sinuportahan ni Bangag. Okay? Ano sabi dito sa balitang ito? Ombudsman Samuel Martires said it comes as no surprise that Cebu Wakwak Garcia is refusing to heed the preventive suspension order over her issuance of a quarry permit as she had previously defied the rule of law in another case. Diba? Siya na ang gumawa ng anomalya, siya pa ang magdamamatigas na hindi siya bababa. Kasi nga binabakapan ni Bangag. Ang sabi ni Bangag, ito daw ay sundin ang rule of law. Hindi ba sinusunod na nga ang rule of law? Palibhasa, kaalyado nila, kaya ayaw ni Bangag na sumunod si Wakwak Garcia sa utos ng ombudsman na bumaba siya sa pwesto niya dahil suspendido siya dahil sa pagbigay niya ng maanumalya o illegal na quarry permit. Nakita niyo mga kababayan? My God. I hate drugs, sabi ni Pangulong Duterte. Kailan kayo kikilos? Sabi ni Arminio Texon, the US would be very happy if they could create 150,000 jobs a month. Bangag is a fake news. Kaya nga, palangga. Alright? Uy, ngayon sa Amerika may pinapropose si Lolo Trump na ang 200,000 US dollar earner. Okay? Na pwede mag-exempt sa tawag dito, sa tax. Sana, 'di ba? Para naman makatipid naman tayo, no? So I hope, maganda sana ma-approve na 'yan at maayos na 'yan at nang hindi na tayo magbayad ng tax para naman may extra tayong pangkape. Hi, Charlos, good evening. At si Jen Gisla, hello from Iceland. Thank you, palangga.
Tomorrow ay sa Sunday, may event yung may event ang sa Vallejo, California. Mayroon diyan event para kay Pangulong Duterte, Bring PRRD Home, at ang kampanya na rin para sa ating Duterte 10. Alright? Sinong naligaw? May naligaw ba dito, Palangga? May naligaw. Hayaan mo. Sabi ni Lydia, okay, sabi ni Ma'am Lydia Tagangin, okay, Marnie, I think tama ka, kaya tinitira si Villar kasi kumakampi kay VP Sara, pero huwag kalimutan Senate ko na si Cynthia Villar na maugong napapalit. Yes, you're right. Mga uto-uto, ultimong anak ni Bangag ay adik. Sabi ni Angel 7, Miss Mar, totoo ba yung kumakalat na isa ang Pilipinas na no visa na sa US? Hindi Palangga. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Fake news yan. Baka si Bangag nagpakalat niyan. O katulad nito ni Obet Geronimo, sabi niya, Maharlika, ang ganda-ganda mo talaga. Thank you naman, Obet. Si Lisa Tanas ay makyaw ang pukelya. Kidnapper pa. Yes. Thank you, Obet. Ayan. Thank you sa pagsabi mo sa akin. Maganda. Dahil dyan, ayan. Ngayon, mga Palangga, tignan natin ito okay. Swapang sa kapangyarihan. Uwi na po ba si Tatay Dig? Sabi ni Ngaubu. Tignan natin. I hope nga, di ba? Kanina pinag-usapan natin na sana nga mabasura na yung kaso kasi wala nang jurisdiction. Balikan mo lang yung first part ng ating vlog. Let's look forward. Ako, nararamdaman ko na malapit na umuwi ang Pangulong Duterte. Basta magaling lang, di ba? Magaling lang magaling lang sa argumento o makipagbakbakan ng kanyang mga lawyer. Kasi sinasabi ni Harry to Bago pa yan sila nag-file na yan, sinasabi ni Harry, nung nasa dahig pa nga ako, ano ba yan? Mahalika, bakit di pa nagpa-file? O, di ba? Dapat ko ako niyan, sabi ni Harry, magpa-file na, di ba? Pero ngayon, thank God naman at nag-file na nga itong mga abogado ni Pangulong Duterte. Dapat nga siguro kung noon pa nag-file yan, baka nakauwi na yung Pangulo. Right? Duterte 10. Okay? Never again kay sa Marcos. Huwag na po kayo magtiwala kay Amy Marcos. Hindi yan totoo yung sinasabi ni Inday na pinya ka matapang. Hindi siya matapang. Baka alam mo si Inday, etos na yan, manang-man sa tatay niya. Di ba? Hindi matapang si Amy, tsaka hindi siya ang unang nag-expose ng kawalang hiyaan ng kanyang kapatid at kanyang sister-in-law. Kung matapang si Amy Marcos, si Mangga ay pinangalanan niya na si Lisa Tanas na kidnapper at ang kanyang kapatid. Pero yung 350 tons na tonelada na ginto sa Hong Kong, okay, na iniimbestigahan ngayon, at ang ginto ni Rogelio Rojas, silang magkakapatid ay nakikinabang, pati mga anak, pati mga kapu-apuhan nila, kaya nilang laruin ang batas. Kahit nga ang batas sa Amerika, di ba? Kanina binanggit natin na mayroong kinaharap na contempt of court damages. Si Bangag, 350, round off natin, $354 million. Pero napapaglaruan nila, nabibitin-bitin nila, apila dito, apila ganyan. Ganito po sila maro pagdating sa panggagancho. So dapat talaga, kung meron kayong kulam dyan, tapusin nyo na lahat ang mga bangag at nang hindi na sila makapamirwisyo o makapamuksa ng Pilipino. Dapat wala na kayong iboboto sa mga Marcos, lalo na si Amy Marcos. Never again. Hindi yan totoo, mga pinapakita niya dahil kung totoo, matapang siya. Ponyeta, hindi nga lang niya push yung kanyang pinsan at ang kapatid niya, ang pinsan niya para makasuhan sa ombudsman at ang kapatid niya para ma-impeach. Drama-rama lang yan, pakitang gilas. Si Maharlika ang unang nag-expose about the O-Plan, eliminate the enemies. Si Maharlika 2022 pa lang ang nag-expose ng smuggling ng kanyang pamilya. Si Amy Marcos, puro lang, hay nako, never again sa mga Marcos, sa mga bangag. Tapusin nyo na yung kanilang mga karir dyan sa mundo ng politika. Wag na kayong magpapauto, mga kababayan, dahil kung kayo ay boboto sa mga Marcos,
tangay na, paulit-ulit na lang tayo. Kung ano man ang laro ni Inday, okay, na habol-habulan, pinya-pinyahan, I respect that, but you have to read between the lines.